Praise, praise. Okay, let us pray. Hallelujah. Praise. Okay, let us pray. Yes, O God, we thank you for this moment, O Lord, that you have given each one of us. Salamat, Panginoon, sa binigay mong pagkakataon para po kami muli ay makapagsamba, makapagpuri at makapagdinig po ng iyong mga banal na salita, Panginoon. And we just submit every faculties of our lives before you, Lord. Occupy each one of us, O God. Do not let anyone come out of this place, Lord, na hindi po napuno, na hindi niya po nakamit kung ano yung kanyang inaasam sa kanyang buhay, O God. But Lord, we just come to you with a humble heart, O God, as we give to you our hearts and our minds, O Lord. Come, O God, let your presence overflow in us. Let your Holy Spirit give us the understanding that comes from you, O God, as you just use me as your instrument, Lord. Yes. Father, we thank you so much. Bless na your people, even those who are watching online, Panginoon. Let it flow, O God. Let your anointing, let your power, let let healing and salvation, blessings and prosperity flow upon your people now. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. There is a mansion in heaven waiting for each and every one of us who will be doing the will of God. Amen? Amen, amen po ba? Amen. Amen. How about yung nasa online? Amen ba? Kung amen sa inyo yun, type amen. Okay? So let's talk about something that has been planned by God. And alam natin na ang Panginoon ay nangungusap sa maraming mga pamamaraan niya, adungawagas, di pa nakisasalita ni Apo Diyos. And we will be seeing something that will open our eyes to the reality kung paano, dahil akala natin ang mayroon tayong pananampalataya o mayroon tayong paniniwala na basta nag-church tayo, basta akala natin yung pagsisilbi natin ay sapat na. Kapag pumasok tayo sa church, lumabas tayo ay okay na yun. Pero hindi pa pala, mas malalim at mas may mga bagay na gustong ipagawa ang ating Panginoon, may mga bagay na gustong iparealize ang ating Panginoon sa ating lahat. Amen? And let's start our learnings in Luke chapter 14 verse 15. From 15 hanggang 24. Hanggang 24. Okay? So one of those, sabi niya, when one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." So maraming nakikinig kasi kay Jesus during the time na nagtuturo siya. At sabi ng isang nakapakinig, mapalad ang isang tao na makikikain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Naging kampante siya kasi iniisip niya, kasali ako doon, sabi niya. Ako ay isang Hudyo, ako ay tao ng Diyos, so mapalad kami. Pero, reading in between the lines, parang naging kampante siya na okay na kami. Wala na kaming ibang gagawin dahil kami ay pinili ng Panginoon. So, kami yun. Kami yung magdiriwang, kami yung makikikain doon. Pero gustong iparating ng ating Panginoon ang isang mensahe, narinig na yun, and He can read between the lines. God can read between the lines. Amen? God can read even the unspoken thoughts, even our proud, yung pride natin sa loob. Alam niya kung yung sinasabi mo ay sincere ka ba o hindi, or panagpalangguan niya, or boasting ang sinasabi mo. Kaya, in order to correct this man, He gave a parable. Sabi niya, in verse 16, Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. Next, at the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, "Come, for everything is now ready." Gumawa siya, naghanda siya, nagplano siya ng isang magarbong handaan at marami siyang inimbita. At nung oras na ng kainan, pinatawag na niya yung mga tao na in-invite niya. Pinatawag niya yung mga tao na in-invite niya. So, in the next verse, sabi niya doon, but they all alike began to make excuses. The first said, "I have bought a field and I must go and see it. Please excuse me." Yung second naman,
Next, another said, "Oh, I have just bought 5 yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me." Sabi naman ng isa. And then still another said, "Oh, I just got married, so I can't come." Oh. So, itong master na ito, naghanda siya. Nag-invite siya. Ibinigay niya yung mga invitation cards. Okay? At nagsabi naman yung mga tao na, "Oo, dadalo kami." So, naghanda itong master na ito. Pero nung panahon na ng handaan, hindi pala ako makakapunta. Kabibili ko lang ng lupa. Titignan ko muna, pupuntahan ko. Kabibili ko lang ng mga baka, sabi naman ng isa. I must go and see it. I-check ko muna kung inahin ba o ano ba. Pang-kasar ba? Or pang anak. Huwag na tikas dyan. Pang paado. And then ang rason naman ng isa is, kakakasal ko lang, mag-honeymoon muna kami. Bago ako pumunta dyan sa handaan na yan, sorry, hindi ako makakapunta. Dahil kakakasal ko lang, sabi ng isa. So ano ang nangyari? In the next verse, the servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame." Nagalit yung master. Sino ba naman ang hindi magagalit? When you have sent invitation at nag-confirm ang mga tao, iisipin mo na, i-control ko na kung paano ka magluluto, di ba? Kung nag-confirm ang 20 people, of course yung rice pang 20 people. Yung ulam pang 20 people kasi nag-confirm. How do you feel kung nagluto ka, nag-confirm ang 20 people, tapos nagluto ka ng pang 20 people. Tapos nung oras na ng handaan, kunada nga, sorry hanagan na makaumay. Sino kakain ng pagkain na inihanda mo? Siyempre magagalit ka, di ba? Kasi naggastos ka. Sayang yung gastos mo. Nagpagod ka. Sayang yung puyat mo na nagluto. Tapos, sayang pa kung walang kakain, mapapanis. Okay? Kaya, magagalit ka talaga. So, talagang tao lang itong master na ito. He became angry. And dahil walang kakain doon sa kanyang inihanda, inutusan niya yung kanyang alagad para pumunta na lang sa mga kalsada, sa mga iskinita, para tawagin ang mga bulag, mga pipi, mga crippled, mga pilay, mga lame, sabi niya dyan. And then, ano ang nangyari in the next verse? "Sir," the servant said, "what you ordered has been done, but there is still room." Nagpunta na ako doon sa mga kalsada, natawag ko na yung mga bulag, yung mga pipi, yung mga may kapansanan, natawag ko na. Pero meron pang lugar, hindi pa puno yung hall, sabi niya. So sabi ulit ng master, "You go back," in the next verse. Then the master told his servant, "Go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full." Sige, kabay! Punta ka ulit, bumalik ka, pumunta ka pa sa mas malayong probinsya para tawagin mo ang mga tao para dumalo sa ating handaan, para mapuno yung ating tahanan or mapuno yung venue, sabi ng master. And in the next verse, sabi niya doon, "I tell you that one of those who were invited will get a taste of my banquet." Sa galit ng master na inignore ng mga invited yung kanyang invitation, sabi niya, hindi nila matitikman ang magandang handaan na inihanda ko. Ang mga pagkain, mga masasarap na pagkain na inihanda ko, sabi ng master. So what does this mean, mga kaibigan? In the kingdom of God, we are the invited ones. We have heard the truth and God has given us the invitation to come to Him. Amen? To come to Him, to serve Him. At one point in our life, nag-confirm tayo nga, "Lord, yes, I will serve you, O God." Nagsangsangit tayo ito yung altar. Natumba pa ito duma. Yeah? To give our life and to commit our life to the Lord. We have confirmed the invitation. Yes, Lord, I'm accepting the invitation. I am accepting you in my heart, O God. I will serve you, Lord. Yeah? But then, nung oras na ng handaan,
Nung sabi na ng Panginoon, "O, halina kayo, punta na tayo doon sa handaan." O, kanya-kanya excuses na. "Ay, sorry Lord, yung kabibili kong lupa. Ay, sorry Lord, kabibili ko lang yung mga baka. Ay, may kabibili akong sasakyan, Lord. I-testing ko muna. O, punta na tayo sa church. Ay, sandali, meron akong kabibiling washing machine. Tignan ko muna kung umaanda." Ano? O tayo na sa Bible study. Ay, sandali, may kabibili akong motor. Titignan ko muna. O punta tayo sa church. Ay, sandali, may hinihintay akong Shopee. Kasi sa Pilipinas, kapag nag-order ka at darating ng Sunday, hintayin mo talaga. Kasi kailangan mong bayaran yun. O kaya ibabalik doon sa i-distribute again into another day. Buti kung available ka doon. Kaya yan, nagiging sometimes, dadaras ti tao gabot at dati shopping na umay. Instead na tatapusin nila yung service hanggang 12 o'clock dahil sa shopping na yan. O kaya dahil sa delivery, o kaya dahil sa mga makikita natin dito sa mundo, nagiging kanila. So ano itong mga they were invited They were invited. These people were invited specifically by the Master. Pero dahil tinurn down nila yung invitation, ano ang sabi ng Panginoon? Not one of those who were invited will get a taste of the banquet. Amen? Ano ang ibig sabihin nito? Tayo po, if we keep turning down the invitation of God, that we come to serve Him fully, that we come to adore Him, that we come to worship Him, and we keep turning down the invitation, we will not get a taste of heaven. Amen? That's why our topic tonight, this afternoon, Nag-mix up naman na ang oras namin. Kasi may DTC sa gabi. Kaya okay. Ang topic natin this afternoon is getting a taste of the banquet of God. Amen? May inihanda ang Panginoon na handaan. Pero, yung mga invitado, in-ignore nila, hindi nila binalue yung handaan na inihanda ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, "Oh, you will never have a taste of my banquet." So, ang pag-aaralan natin, mga kaibigan, yan, kung para hindi sa atin yan, hindi maganap ang sinabi ng Panginoon that those who are invited will never get a taste of His banquet. O kailangan natin gawin kung ano ang nararapat sa kanila. So ano ang nag-disqualify sa mga invited ones? Bakit sila na-disqualify? Kasi yung statement ng Panginoon na sabi niya, "None of those who were invited will get a taste of my banquet," sabi niya. Ibig sabihin, disqualified na tuloy sila. So ano ang nag-disqualify sa kanila? Unang-una, distraction by material things. Na-distract sila sa mga material things. Okay naman, they were invited. Ibig sabihin, they were pleasing to the Lord. Kaya in-invite ng Panginoon, ng Master. Kasi maganda yung record nila. Pero, na-distract sila. Kaya yan din ang nangyayari ngayon. Noon, okay ang ating pagsisilbi. But now, people nowadays, kaya ipagdasal natin na hindi mangyari ang prophecy of the end times to us na people will grow cold in their service. Bakit nanghihina o bakit tumatalikod ang mga tao ngayon? Yung mga on fire noon ay naglalabig ngayon. It's because of the distraction caused by material things. People are now becoming worldly and materialistic. Amen? Makabalinan nga materialistic, titak tao, even dagiti Kristiyano. The more na tumataas ang sahod, the more naman na humihigpit ang kanilang mga kamay. Kaya tama yung kanta na, "Where are they now? Sa dinungay ita, amin-amin ita. No, idi kat mai-exhort iti giving kat ako, ang sangit tayo pag-apan mang ilisuti, offerings tayo, mang tatanggat, ang sangit ni Apo Diyos na awan, ti apan mang ilisuti offerings. Where are they now? Sabi ng Panginoon. It's because people now are becoming distracted by material things. Amen? So let's be very careful. Ako na ni Apo Diyos na ang kakompetensya ng ating paglilingkod ay ang kayamanan ng mundo. Amen?
Ano ang sabi niya sa Mark chapter 8 verse 26? What good it is for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul. You see? Kahit sa'yo na ang buong mundo, kahit makamtan natin ang buong kayamanan ng mundo, pero ang kapalit naman ay ang ating mga kaluluwa. Anong silbi? Anong silbi na kahit nakahiga tayo sa pera, pero yung kaluluwa naman natin ay ina-advance na ni Satan na dinadala sa impyerno. Sabi na, what profit it is? How good is it for someone na makamtan man niya ang kayamanan dito sa mundo, pero yung kaluluwa niya naman ay nakasanda na kay Satan. Amen? So yan. Huwag tayong magpadala, huwag tayong magpa-istorbo sa mga material na bagay dito sa mundo dito. Okay? Kasi yan ang isang hadlang. Tignan ninyo. Literal lang. Literal by experience. Ano? You are on your way here. Lord, I'll go to worship you, O God. Nakalugar ka tram, nakasakay ka ng tram. Biglang nakita mo, say, 10 man. Ay, 10 man. Sakman, may 5 pa. Tapos siyempre, wow, 5! Imbis na ganun yung direction ng ma-stiff neck ka pa yung magpal. Sige ka na. Sinong naka-experience? Amen. Yes! Di ba? Kita bagay ko na sa school dyan. Magandang bigyan ni papilit ko lang na makakaliawan. And kapag hindi mo mapaglabanan, ang dati tendency bumaba ka. Di ba? Ang dati tendency bumaba ka kahit hindi pa yun ang stop mo. Pero na-distract ka kasi eh. Kasi ay, $5. Gusto mo ka pa yung $5. Hindi mo naman makakala mo mura. Eh kahit $10 yun, eh kung naka 20 pieces ka naman. Wala din, pumunta din yung pera mo. Di ba? So distraction from that worldly things. Amen? So mag-ingat tayo. That's why God has sabi ng Panginoon sa kanyang salita that we need to be firm in our commitment to God. When you committed yourself to serve the Lord, no material things sana ang mag-distract sa atin. Amen? Okay. Kaya yan ang isang bagay na makikita natin na nag-disqualify. Salita po ng Panginoon, binasa natin yung the whole na story and the whole na parable. Makikita natin doon na ano ba yung field that is material, that is of the world. Ano yung baka? Ano ba ang nire-represent ng mga ito? Mga kayamanan, mga ari-arian. Diba? Mga baka. Tapos field, ari-arian yan. Ano pa? Ang nag-distract na isa. Distraction by the lust of the flesh. Distraction by the lust of the flesh. Ano ang lust of the flesh na ito? Di ba sabi ng isa? Pumunta yung alagad ng master, sabi niya, kumatok doon sa ano, ay sorry, hindi ako makakapunta kasi katatapos lang ng kasal ko. Mag-honeymoon muna kami O, imun na jay, taring gagay tilasag. Kesa jay, panad, serbi ka ni Apo Diyos. Amen? So ano yung mga kailangan ng ating katawan na ito? If we are going to open 1 John 2:15, ano? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Yes, huwag nating mahalin ang anumang mga bagay dito sa mundo. Dahil kapag minahal na, mas minahal natin ang mundo. The love of the Father is not with us. Kahit Kristiyano ako ng matagal, Pastora, yes. Amen? Once na naging una ang mundo, ang mga bagay dito sa mundo, naging priority ang mga bagay, things of the world, the love of the Father is not in us. Amen? Kaya tama, aanhin mo ang maraming kayamanan kung na-forfeit mo naman yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Amen? Ano pa? Next verse please. For everything in the world, dahil lahat ng bagay dito sa mundo, ano yung mga bagay dito sa mundo? The lust of the flesh, kagustuhan ng laman. Ano ba ang kagustuhan ng laman? Kung ano ang nakakapagpasaya sa flesh na ito. Okay? Ayan. Mas nauuna yung relationship, mas nauuna yung mga intimate na mga bagay kaysa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Lust of the eyes, ano yung gustong-gusto ng mata mo? Ngayon, gadget. Ngayon, mga Korean novela, mga ano pang mga drama-drama.
na pinapanood natin sa TV or sa cellphone. Hindi mo na kailangan magkaroon ng TV. Kaya sa Pilipinas, walang silbi yung TV naka-on. Pero dito naman sila nanonood. Ganun silang lahat. So wala na yung, kung noon lahat ay nakatutok sa TV. Tapos mag-aaway pa kung ililipat ng isa yung remote, di ba? Tapos patalastas yung isa, pupunta sa kabilang channel. Pag nagpatalastas yung kabila, pupunta din sa kabilang channel. Pero ngayon wala. Kanya-kanya. Naka-on yung malaking TV. Nag-Netflix pa sila. Pero yung mga mata naman nila, nasa cellphone pa din. Kasi kanya-kanya kung ano ang type na panoorin, doon nila pinapanood. Okay, so, you see? Anything that distracts us from serving the Lord is a lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan. Pride of life, these are the things that that is causing us to be arrogant or mapagmataas or mapagmalaki sa ating kapwa. Sabi niya dyan, this all comes not from the Father, but from the world. Amen? Kaya no wonder na kapag ito ang nanguna sa atin, yung gustong-gusto ng flesh, no? Yung nagpapasaya sa katawang lupa na ito, ay nangunguna. Ayan, sabi niya, it does not come from the Father, but they come from the world. Amen? So yan ang nag-disqualify sa mga invited na ito. Naging una yung kayamanan, naging una yung sarili. No wonder, sabi ng Panginoon, if we want to serve the Lord, we must deny ourselves. When there is self-denial, hindi pwedeng magkaroon, hindi pwedeng manguna ang lust of the flesh, lust of the eyes. Isa-shutdown mo yan, i-deny mo yan, kahit gustong-gusto mong kumain ng ganun, pero huwag na lang. Kahit gustong-gusto mong panoorin yun, pero huwag na lang. Kasi may Bible study, meron tayong service, manalangin tayo, may mga prayer requests. Amen? I-deny mo yun. I-deny mo kung ano yung gustong-gusto na ginagawa ng katawan mo. Amen? Ganyan po ang ibig sabihin ng self-denial. So, sabi niya dyan, sabi ng binasa natin that there are only few that are chosen. Okay? Sabi ng, ano yung last na binasa natin doon sa verse na yun? Doon sa last? I tell you that one of those who were invited will get a taste of my banquet. So, hindi lahat ng invited ay matitikman nila ang kaharian ng ating Panginoon. Pero sino yung mga napili? Buti pa yung mga blind, crippled, ano? Yung mga outcast of the society. Tignan ninyo ang tinawag ng servant nung hindi pumunta yung mga invited. You go out and find all the crippled, the blind, yung mga outcast ng society. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi natin pag-iingatan ang ating paglilingkod, tayo ng mga nananampalataya na sa Panginoon, prostitutes and the thieves will mas mauna pang papasok sa kaharian ng Panginoon. Amen? Because it's not your status that will qualify you. It is your reaction or it is your action to the grace and to the calling of or to the invitation of the Lord. Amen? Uray mo namati tayo, no? Hantay mo nga ikan ka no, or haantay mo nga iseryoso, di pa nagpamati tayo. Kuna ni Apo Diyos umunapay, maununod dagiti prostitutes. Why? Kahit na marami kang nakain na salita ng Panginoon, pero pagdating ng panahon na ang trompeta ng Diyos ay tutunog at wala ka, yung prostitute biglang nagsisi na naglingkod kahit na sincere na naglingkod, mas mauuna kaysa sa'yo na mas maraming kinain, mas maraming pinakita. Kaya huwag tayong magkakampante. Hindi porke matagal tayong nananampalataya ay okay na. Hindi po assurance yan, mga kapatid. That's why the word of the Lord is warning each one of us to be faithful even unto death. To be faithful hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kung bakit lagi natin sinasabi ito, it's because people nowadays are becoming lazy. People nowadays are becoming unfaithful to the Lord. Pero sabi ng Diyos, we thank the Lord
for the opportunity to redeem ourselves, our time, para ituloy natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? So who are the blessed ones, who are the few chosen ones, who will taste, who will have a taste of the banquet of God in heaven? Unang-una, those who will stand firm in their love and service to God. Yung mga mananatiling matatag sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, sila yung mabibigyan ng pagkakataon to taste the banquet of God. Amen? Kaya kung mananatili tayo matatag sa ating paglilingkod, mga kaibigan, hindi natin isusurrender, hindi tayo susuko. Ano man ang problema, ano man ang pinagdadaanan natin, maging masungit man ang amo mo o ano pang sitwasyon dyan, all the more na magpatuloy tayo. Amen? Kasi sabi niya sa Matthew 24:13, but the one who stands firm to the end will be saved. Yung nananatili na nakatayo hanggang sa pagdating ni Kristo, sila lang ang maililigtas. Amen? Amen. Pero kung on your way to heaven, on our way sa ating paglilingkod ay na-distract ka, ay wala. Hindi ka naging firm sa iyong paglilingkod. Maraming umistorbo sa iyo. Ay, ibig sabihin, you will not have a taste of God's banquet. Amen? Hindi natin matitikman yung inanda ng Panginoon sa kanyang kaharian. And in Luke chapter 9 verse 62, ano ang sabi niya? Jesus replied, no one puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Sino man ang nagsabi na siya ay maglilingkod sa Diyos, sino mang nagsabi na sinuko niya ang kanyang buhay para paglingkuran ang Panginoon, pero lingon ng lingon, nahawak mo na yung plow. Alam mo yung pag-aararo? No, inagdinam di araro, tapos talyaw ang talyaw, awan malupas mo. Sino tinampa na sa araro? Ako ba pinala? Nakita ko lang sa video. Nakita ko sa TV. Kung paano mag-araro, pero hindi ko po nasubukan kasi pinanganak po kami sa Baguio. And although yung mga grandparents ko ay nasa provinces, pero ako, na yung mga ate ko, may times na tumira sila doon sa province, so they experience yung farm life. Pero ako kasi, from me hanggang sa mga kapatid ko na, hindi namin naranasan na umuwi doon ng pangmatagalan. Kaya hindi ko po alam kung paano yan. Pero nakikita ko sa TV na, kapag ginawakan mo yung araro at nagsimula ka ng mag-araro, kung lingon ka ng lingon, wala kang matatapos. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, He who puts a hand to the plow and keep looking back ay hindi kapaki-pakinabang. Actually, kung babasahin natin ang Tagalog nito, hindi kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Is not fit for service in the kingdom of God. Hindi kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Unmat no, ipalas mo ka ipaararo titalon mo. Tapos di agar-araro ka, halot hindi nga talyaw. Ang punot ni Sal ko na ibulsa na. Agararo na mo. Punot ni Sal ko na ibulsa na. Titan mo, ang pag-vacuum kayo. Nag-vacuum kayo. Parating na si Amo, nag-vacuum kayo. Tapos mamaya yung Sal ko na, nag-vacuum. Tip-tip! Mag-vacuum ka ng konti lang. Tip-tip! Diba? Anyang malpas mo, adaba? Makaano ka ba ng trabaho mo kasi siya? Di ba wala? Kasi maraming istorbo. Ganun lang yun. Kung nagtatrabaho ka, naglilingkod ka, tapos lingon ka ng lingon, distracted ka sa mga bagay dito sa mundo, hindi mo matatapos. Kaya totoo yung sabi ng Panginoon, it is not fitting for service in the kingdom of God. Kaya nga si Elisha in 1 Kings, Si Elisha in 1 Kings, next slide. Kasunod niya. Okay? So, si Elisha, gusto niyang maglingkod. Nakita niya yung paglilingkod ni Elijah. So, bumalik siya. So, Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen, yung mga baka niya. He is loaded them all, and he burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people.
kinatay niya yung kanyang mga baka, yung mga alaga ng mga animals, kinatay niya lahat. At yung plowing equipment, yung pang-araw niya, sinunog niya, yun ang pinagginawa niyang panggatong para maluto yung mga animal na inaalagaan niya at ibinigay niya sa lahat ng tao, and they ate all of it. Then he set out to follow Elijah and became his servant. So ano makikita natin dito? Bakit niya ginawa yun? Para kapag naglingkod na siya sa Panginoon ni Elijah, kapag tinularan na niya yung paglilingkod ni Elijah, wala na siyang babalikan. Kasi kung mayroon ka pang babalikan, sandali, yes, Elijah, I will serve with you. I will serve God with you. Sinasabi niya kay Elijah. Pero ang isip niya naman, nangan ba talaga yung baboy ko? Dali dyan yung natabaka. Nakatatingin ang ipaunig ka ng wala. Di ba distracted ka? Na, yes, Lord, hallelujah. Sino matanong pa kami dyan? Di ba? Merong concern in our minds kaya hindi tayo makapag-focus. Kaya alam ni Elisha na he wants to mean what he wants to mean the service that he wants to offer God. Kaya gusto niyang maglingkod, kaya ang ginawa niya para wala na siyang iisipin, kinatay na niya lahat ng mga animal na pinakain niya. Even yung plowing equipment niya, sinira na niya. Ay, yung plowing equipment para pagtatrabaho sa field. Pero para wala na siyang pang-araro, wala na siyang babalikan. Wala na siyang animal, wala na siyang pang-aararo. So ano pang use na babalik ka doon, wala ka nang babalikan. Yun ang ginawa niya. Sinunog niya lahat para kapag naglingkod na siya, totally na maglilingkod siya sa akin. Amen? Yan po mga kapatid. If we make God our priority, we can be one of those who are few chosen by God to enter His rest. Amen? Ano pa? Sino pa ang makakatikim ng banquet ng Panginoon o yung kaharian ng ating Panginoon, makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon? Those who will enter through the narrow gate. Yung mga papasok sa narrow gate. We know that in Matthew chapter 13 verse 14, sabi ng Panginoon, binili niya ang kanyang mga alagad to enter through the narrow gate. For wide is the gate that leads to destruction, and small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only a few find it. You see, only few finds. Basit lang, kukunti lang, iilan lang ang makakahanap ng narrow gate. Amen? Why? Because ang hinahanap ng mga tao yung wide gate. Ano ba yung nasa wide gate? Doon pwede kasi lahat. Walang bawal. Ang tao, gustong-gusto nila yung walang bawal. Kaya, kung iaano natin ang buong katuruan ng ating Panginoon, marami talagang madidisiplina. Kaya ayaw ng mga tao, doon na lang ako sa church ni ganito kasi pwede naman ang ganito. Bakit dito sa free believers hindi pwede? Naghahanap ng mga tao yung walang bawal. Kaya wide gate ang hinahanap nila, yung pwede lahat. Kahit magtumbling ka doon, pwede. Pero sa narrow gate, hindi pwede. Mga tao lang na talagang willing na magpadisiplina sa Panginoon ang makakalakad through the narrow gate. Amen? Doon sa wide gate, it leads to destruction. Wide nga, papahintulutan nga lahat ng gusto mo. Kung yung church ang magbabow down sa iyo, imbis na ikaw ang magbow down sa Panginoon. Yung church na ang mag-a-adjust para i-accommodate kung ano ang gusto mo. Kawawa naman yung church na gano'n. Na siya ang mag-a-adjust para sa mga tao, sa mga congregation. Imbis na yung congregation ang mag-adjust, it's because of the standard of God's Son. Amen? Pero kung yun ang hinahanap natin mga kaibigan, kawawa tayo. We may be enjoying the wide road now, but sabi lang sa salita ng Panginoon, it leads to destruction, kasiraan, or kapahamakan. Pero sabi ng Panginoon, enter through the narrow gate, for it leads to life. Kaya, if we enter through the narrow gate, mga kaibigan, we will have a taste of God's banquet in heaven. Amen? Yan yung hinihintay natin na mangyari. After the rapture, we will be
joining the wedding banquet in heaven. Hallelujah. Praise the Lord for that. Amen? Amen. Okay. Ano pa? Sino pa ang makakapasok sa kaharian ng Panginoon? Who will have a taste of God's banquet in heaven? Isa pa is those who maintain the Holy Spirit of God. Yes. Hindi po mawawala ang Holy Spirit, mga kaibigan. Because the Holy Spirit is the seal of God's ownership to man. Ang Holy Spirit, siya yung tatak na tayo po ay mag-aari ng ating Panginoon. So kahit Kristiyano tayo, kahit pumapasok tayo sa church, pero kung wala na pala yung Holy Spirit, nag-evaporate na, we do not belong to God. Amen? Kaya kailangan na i-maintain natin. How do we maintain the Holy Spirit? We maintain our obedience. Amen? Yung obedience natin. Kapag magiging obedient tayo sa ating Panginoon, the Holy Spirit is there. Amen? The power of the Holy Spirit is being activated. Pero kung paano umaalis ang Holy Spirit? By our disobedience. When there is sin and disobedience, when we become disobedient to God, the Holy Spirit leaves. Amen. Amen? Hindi naman biglaan na, nagkasala ka ngayon. Nagsinungaling ka, for example, and then umalis na ka agad. Hindi naman. Ano? Ibig sabihin, yung palagi, deliberately, we keep on sinning. Ano? Paulit-ulit, kahit alam ko na mali, sige pa rin. Hindi natin pinapakinggan ang ating Panginoon. There, malulubat yung Holy Spirit. Wala na. Hindi, mawawala na yung Holy Spirit sa atin. Malulubat yung ating pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa, magiging separated na tayo. Kaya spiritual death will come. Amen? At delikado yan. Kapag iniwan tayo ng Holy Spirit, wala na tayong selyo na tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen? Ano pa? How can we maintain the Holy Spirit of God? We maintain our connection. Yes. Let us continue to be connected to the vine. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon in John 15:5. Okay? Next. Okay, John 15:5. Sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. How do we remain in the Lord? You see, look at this. Jesus is already in heaven. Okay? Jesus is already in heaven. Pero sabi niya, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you. Sino itong I in you na ito? His Spirit, the Spirit of God. Amen? If the Holy Spirit remains in us, we will bear much fruit. Our life will be productive. Ano? Marami tayong magagawa para sa kapurihan ng ating Panginoon. And apart from us, apart from God, we cannot do anything. Wala tayong magagawang tama, hindi tayo magiging blessing. Ano? Yung buhay natin ay hindi mababago, ganun pa rin. At hindi tayo makakapag-akay ng iba kasi hindi blessing yung buhay natin eh. But when the Holy Spirit is full in us, makikita mo na hindi mo kailangan maraming sinasabi o kaya mahaba ang sinasabi mo, makakaakay ka, makakapag-evangelize ka through the glory of God in you. Amen? Kaya yan po mga kaibigan. In order for us to maintain the Holy Spirit in us, we need to maintain our connection to God. If you remain in me and I in you, kung mananatili tayo sa Panginoon, do not mistaken remaining as just coming to church. Ano? I'm remaining in the Lord, always present during Sunday, gano'n. It's not enough. We need to be filled by the Holy Spirit of God. At para ma-feel tayo ng Holy Spirit ng Panginoon, we need to worship God. We need to let the Holy Spirit come. Diba? Pag-worship tayo. There should be repentance. There should be Word of God. No? Papakinggan natin ang Word of God, babasahin natin ang Word of God. And we obey.
Amen? My obedience, my sacrifice, pati sacrifice po. Kaya yung paglilingkod natin, talagang hindi lang yung pati oras, may sacrifice. Amen? Imbis na nagdanas pa tagtamtambay dyan, but then we come early in the house of the Lord and let's see what we can do apart from just our service this afternoon. Agkararag tayo. We cry for souls. Imbis na 2 hours ang breakfast, gawin nyo ng 30 minutes. Sacrifice the 1.5 hour. Amen? Serving the Lord calls for a sacrifice. Our money, our time, our effort. Amen? Kami itikas nakakabsat po hana baril-baril tinayutid tayo mga panagserbigan niya ang Diyos. Because God is a holy God and He deserves the best. Amen? Hallelujah! So sabi niya, ano ang sabi niya sa 2 Corinthians 1:21? Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, and next verse, set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. So you see, sabi niya dyan, He is the seal of ownership of God. Kaya kailangan po tayo mapustos na Espiritu Santo ng Panginoon. And we can be filled by the Holy Spirit when we come to Him in humility sa ating pagdarasal, no? Sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa ating pag-worship. Amen? Yung pag-worship na talagang yung deep worship talaga, na talagang yielded yung ating mga puso. Kaya yan, tinuturo natin. For how many, I think this is the 2nd year na na-emphasize ang worship in every convention, in every anniversary. Because God wants us back to our heart of worship. It's not about the songs that we sing, hindi lang yung kung ano ang line-up, or yung kung ano ang magka-tempo, or kung ano ang beat, or kung ano ang ano. It is the heart that really worships God. Yung talagang gusto nating malugod ang Panginoon. Yung talagang maibigay natin ng buo ang ating mga puso at pagpupuri sa Diyos. Hindi kailangan mahabang kanta. Yung puso natin na talagang uhaw na uhaw sa paghipo ng ating Panginoon. Humility is the key. Sometimes nagiging kalos na kasi ang puso natin, kaya parang hindi na natin, wala na ba? Parang minsan nagiging matigas na rin. But sometimes we need God to break our hearts. Lord, parang hindi na ako nakakarinig spiritually. Break my heart, Lord. Break my heart, make it a heart of flesh. Yung malambot, Panginoon, na pwede mong hipuin. Amen? God is wanting us to go back to our first love. And it's not yet late. Amen? Ang tayo mo orayan, kaya gana, ang datumay ng nuclear weapon dito sa kayo ito ka ako. Just to inform you that there are wars all around the place. Anytime, it could be God's coming, or it could be World War III. Ito yung orayan naging nuclear weapon to awaken us. We can be awakened right at this time if we want to. Amen? So, kasi delikado yung kakapsat. Delikado na mawala yung Holy Spirit sa atin because of our negligence or because of our complacency or compromising. Amen? Another thing that will make us among the few who are chosen by God is that those whom God finds doing so when He returns. When God finds us doing His will when He returns, we will be one of those who will go with Him in His kingdom in heaven. Amen? Sabi ng Matthew 24:46,
It will be good for that servant, sabi niya, whose master finds him doing so when he returns. This is the parable of the, parable ito, na kung saan iniwan ng master yung mga tauhan niya to see whether he will find them doing when he returns or they will be beating each other. Eh, pagdating ng master, yung mga lazy servants, hindi ginawa yung pinagpili. Kagaya din ng mga amo, di ba? O, pupunta kami ng Australia. Babalik kami after 2 weeks. O, 2 weeks, nagpabanjing-banjing di katulong. 1 day before, santo na pa, nagdalus-dalus. Di ba? Sino yung gano'n? Gano'n tayo. Ako din noon. Amen? But it does not apply in the spiritual. Amen? Because we do not know when the Lord will be coming. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng mga servants of God, treat each day as your last. Kasi kapag last day mo, di ba? Tignan ninyo kapag last day mo, iis-iis, di ba yung ormusong labaan, nagiti blankets, last day mo linisin mo na lahat kasi last day mo Yung iiwan mo, yun kasi ang magiging tatak mo. Kaya kung lumabas ka na ang burara mo, burara ka. Pero kapag last day mo, tapos inaayos mo lahat, tapos dumating yung kapalit o dumating yung napintas the impression na ka. Kasi hindi ko alam. So, mga kapatid, we need to serve the Lord. We need to do God's will every day of our life. So that when He comes, anytime, kasi sabi ng salita ng Panginoon, He will be coming like a thief in the night, hindi natin alam kung kailan. So, blessed are those na maaabutan niya na gumagawa ng kanyang kalooban. Amen? Yung mga inaabutan niya, maaabutan niya na gumagawa ng kanyang kalooban, sila yung mapalad na dadalhin niya sa kanyang kaharian. Kaya yan, importante po ang ministry involvement. Importante po na meron tayong involvement, na meron po tayong share sa trabaho po ng Panginoon. Kasi ihihiwalay ng Panginoon, there's a parable in Matthew chapter 25 na ihiwalay ng Panginoon yung boat at saka ship. Pareho silang mga pero pag hihiwalay ng Panginoon, the boat will go to his left side, the ship will go to his right side. At sabi ng mga nandito sa right side, bakit Lord? Sabi ng Panginoon kasi sa kanila, halika kayo kunin nyo ang inyong mga inheritance, prepared for you in the beginning of time. Sabi ng mga nandito, sabi nila, bakit ano bang ginawa namin? Kasi nung nagutom ako, binigyan niyo ako ng pagkain. Nung nabilanggo ako, dinalaw niyo ako. Nung na-hospital ako, pinag-train niyo ako. Sabi niya, sabi ng mga tao, kailan ka ba namin nakitang ganyan, Lord? Wala naman, hindi ka naman nakita namin na nabilanggo at nagkasakit. Kailan ka namin nakita? Ano ang sabi ng Panginoon? Whatever you do to the least of this brother of mine, you have done it for me also. So kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa ating Panginoon. So kung hindi natin ibabahagi ang kaharian ng Diyos sa kanila, hindi natin isi-share ang salita ng Panginoon sa kanila. Kapag may mga nangangailangan at hindi mo pinansin, hindi mo rin pinansin ang Panginoon. Amen? Kaya importante ang may involvement. Importante po na may action yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. And we need to evangelize. Amen? Kailangan mag-evangelize tayo. Yung tayo rumuar na ako nag-evangelize. Ibingay tayo sa uli ako. Not only outside, we can do it online also. Amen? We can do it online also. Dagiti ka kaanakan nyo, dagiti ka pamilyaryo. Evangelize nyo Ibingay tayo ni Apo Diyos ka ng wala. Amen? Hantay yung agtatal na. The Lord is coming soon. Humayan ni Apo Diyos. Makipiningat tayo. Amoy yung tidemonyo na pingat. At kamkampan ti demonyo ito ikuyog na i-impyerno. Dapat napimpingat tayo kumang kaysa iti-demonyo. So nga, we have given the task to testify the goodness of the Lord. Ito yung aim ni goal ni Paul. Sabi niya, my goal is to finish the race, the task of testifying the goodness of the Lord. We need to testify the goodness of the Lord. Amen? Nakakalungkot kung pa nag-testimony ka, di maragsak mo may bang-ibingay, ina-imbag ni Apo Diyos. Masarap ko mapili-pili to the ends. I don't know why. Apa nga nagligat nga diyan ng pili Apo
Kas ano matang kargaan ni Apo Diyos Dimetro, di Apo tayo. Napahibayanan tayo per volume. Tipid mo natin angos mo. Ang mga agamas unay nga ado di bayadan. Kita nyo ka di oxygen tank. Ang mahal kayo ng oxygen tank. Sa mga naghihingalo, nagdi natin oxygen tank. Just to sustain their oxygen level. Kasi ano na yun, tangkid mo ni Apo Diyos ni Amas. Yeah? It's because people do not know. Even thank God. So let us thank the Lord, let us testify to thank the Lord. Nagsakan tayo, no, awan ti malagip yung ako, dito piyag mo nga yun. Amen? Dito nga migsang mabigmangon, yung kalakasan natin, yung buhay natin, yung protection ng Panginoon, yung employment mo. Mateterminate ka na sana dahil hindi ka marunong magluto, pero nire-recontract ka, it's because of God's hand. Amen. Amen? Magsasahod ka o matubog-braong. Amen. Diba? Ang baka kapapasalamat kay Apo Diyos Pichay? Amen. Kung watang lumuklugbog ka, ang baka kapapasalamat kay Apo Diyos Pichay na balbanan? Ay, we have a lot to thank the Lord. Amen? Ado reason nga pagyamanan tayo ni Apo Diyos. But how can we do that if we do not start here in the house of the Lord? Nung pumunta kami sa Mindanao, ang pipila tayo testimony, popcorn pie. Kaya pinapakinggan sila na, as in, nung binuksan, okay, binubuksan na po natin ang pulpito para mag-testify ang bawat isa. Pumila dan nga dahos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Nakabisaya sila dahil ganito. Praise the Lord! Pura lang, binaba, si marunong dyan na isa. Tinitignan namin na taga Cordillera, sabi namin, oh, kasi magkumadyalos na ako. Yan? Kasi magkumadyalos, Luzon, ganun din sana, ka-bold na ang mga anak mo doon sa Luzon. Kasi yun ang problema kahit sa Pilipinas, kahit sa Baguio, sa Pilipinas, pagpapakaasi TMC, nag-ayag TMC. We need to change our mindset. You know, testifying is one way of overcoming the enemy. Sabi ng salita ng Panginoon, they have overcame him, the devil, by the power of their testimony and by the power of the blood of the Lamb. Amen? Ang tayo na iba inidar ang amigin ng ating Diyos. We just come here and say, I thank God for my life, that I am still alive. I thank God na uray may sakto, umayak lang pa. Amen? Uray mo weekdays, I thank God na weekdays nga, service tayo. Uray gusto nga awang day off ko dito nga nasyon, yung mga nanonood sa online. You also testify even in the comment box. Amen? We have a lot of things. There are a lot of ways in order for us to testify the goodness of the Lord in our lives. So we need to evangelize. Amen? Sabi ng Matthew 4:19. Anong sabi niya? Come follow me. Jesus said, I will send you out to fish for people. See? This is our calling. Those who follow Jesus are fishers of men. Are you followers of Jesus? Amen. Amen. Katibay sa kapamanagnog na tayo followers of Jesus is if we become fishers of men. Amen? You are my disciples, kunana. You are my disciples if we share Jesus to others. That's why fruit bearing is a proof that we are the disciples of Jesus Christ. We are followers of Jesus Christ. Kasi sabi ng Panginoon, come follow me. Follow me. Jesus said, and I will send you out to fish for people. That's why we are fishers of men. Yan po ang isang calling ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya huwag po tayong mahiya. Kung nahihiya ka, i-review po ang katawan mo, ang sarili mo. In Jesus' name, I come against this shyness. I come against this spirit of timidity. Lord, give me boldness, O God. Amen? Amen. Tatanda, I know the feeling.
naman. Mugawin nga, mo, pastor. I had this experience nung way back noon. Sumakay ako ng train. Tapos mayroong, nakikita ko sa loob ng train, humihigbi yung isang, nakita ko, ay, pango yung ilong na, katulad ng ilong ko, kaya Pilipino ito, sabi ko, kaya nilapitan mo. Nakapay, kabayan, agsang saan ka, bakit ka umiiyak? Kasi ganito ang amo ko, ganito ang amo ko. Malapit na ako. Parang 2 stations na lang and then bababa na ako. Siyempre, kapag na-miss mo yung station mo, kailangan mo na namang bumalik, curfew mo na. Ganito. Pero sinasabi ni Lord, panalangin mo. Pero sabi ko, Lord, si Dimitri, bababa na ako, panalangin mo. Kaya kung ano lang yung nabigkas ko at that moment before na nag-open yung train, sabi ko lang, halika manalangin tayo. Lord, ikaw po ang siyang kumulo sa kanyang mga amo. Tut, sabi ng train kaagad. Sige kabayan, basta manalig ka lang sa Panginoon. Babay, ayun. Wala, hindi ko nakuha ang pangalan niya, hindi ko nakuha ang kung taga saan siya. Wala kaming communication. Yun lang, very short na prayer na, Lord, have your way. Ikaw ang kumulo sa kanyang mga amo, Panginoon. Yun lang ang nasambit ko, 1 sentence lang. And then, nag-open yung train, bumaba na ako dahil yun na yung instruction ko. And then after that, for good ako 2 years in the Philippines. And then when I came back again, doon sa church, Sunday, I think sa Wafu. Nung bumalik ako, mayroong lumapit, sabi niya, malagit mo siya, sabi niya. Sabi ko, sorry, kaan. Siya nga, hindi ka naman mo, J3. Wala na. So you see, Janine nga, doon ko napagtanto na, even the little things pala na gagawin natin para sa iba matters. Hindi ko naman siya in-invite sa church, wala ka kami pagkakataon na pati pangalan hindi ko nakuha. Pero, bakit dinala ng Panginoon? Diba? So you see, even the slightest thing that we can do to others, we do not know what will it bring to that person. It may mean life, it may mean his salvation. Amen? Kaya yan. So, kahit maikli lang, if you see someone, ipaparamdam din ng Panginoon kung uneasy kayo, uncomfortable kayo, nakikita niyo yung isang tao, tapos talagang maririnig ko yung Espiritu yun. God is talking with you actually. Kaya naka-asit gam din sa'yo. So, do not miss the opportunity. Amen? Do not miss the opportunity to go and, uray mo, ang kanong kasakulan na uman mo din ako. Ay, go. Ano masakun? Just be as you are. Iparignan mo lang na, i-rebukan mo lang ni Apo Diyos ng Espiritu yun to give you the burden for other people. And then when you act, ay para mga nabunutan kayo dito. Doon yung confirmation, hi, it is God's move for you to move. Amen? So do not miss the opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon. It may mean life and salvation to those who are dying, to those who are perishing. Hindi tayo isiniligtas ng Panginoon at such a time as this for nothing. Muna tayo manamati because God wants to use us. God wants to use us to bring them to the light, to bring people to Jesus. Amen? We just need to activate our faith. Nang mababain ka, Lord, give me boldness in Jesus. Iyo gamin dito. So, nga iti-DTC, at-practice kayo, diba?Ag-evangelize, iti kakagwayo. Tapno, malabanan mo di Jepo mo. So, in order for you to develop boldness and courage, you keep coming here. Thank God for everything that He has done for you. Huwag ka na ma-develop di courage mo when you face an unbeliever, kayang-kaya mo. Nung ito ka lang, presensya ni Apo Diyos, datalang tayo lagaro din, bababain ka kayo lang. Tikas anong tungay man mo nga ang mo, tikas ang saan mo. Diba, di ka akaro nga kababain. Diba? So, in order for us to overcome the spirit of timidity, we need to keep coming boldly in the presence of God and shout the glory of the Lord. Let us overcome the enemy. They overcame him by the power of their testimony. The spirit of timidity comes from the devil. Amen? Mababain ka na at testify. Hindi mo timang ilibuti ka. At mga mga testify.
kinaimbang niya ang Diyos. So it's a matter of choice. We let the devil win or we let God win. It's up to you. Amen? Ano pa ang sabi niya sa Luke 4:22? The room. Kasi sabi niya, Sir, naman ako, nag-request. But there is still room. Diba? Sabi din ng salita ng Panginoon in one verse where sabi niya doon na, there are still others who are not in the ship pen. Hampay nga kompleto dyan ship pen ni Apo Diyos. That's why we need to go because the ship pen is still not full. The room is still not full. There is still room. In other versions, there are still chairs. Ado ba ito tugawan nga awan pwede na atugaw. So intayo birukan dagiti ang tugaw. Intayo birukan dagiti karnero ni Apo Diyos nga mapugpukan. Amen? This is the end time mandate of the Lord for us to go and share the gospel and bring people to Christ in order that the room will be full before He comes. Amen? That's why Jesus said, Mark 16:15, go into all the world and preach the gospel to all creation. This is the mandate of God. This is the commission of God, great commission of God to each and every one of us who believes in the Lord Jesus Christ. We need to go into all the world and preach the gospel to all creation. And God is doing something great. Ano? Maraming ginagawa ang Panginoon that are new. You know yung DTC natin? We were used to have DTC na tayo-tayo lang. Tayo na mga mananampalataya at tayo sa church na ito. But you know what God is doing? God is bringing in uray mga tayo mga ka-church. Kaya tingnan ninyo yung nadi-DTC po ng daily na mga akay ng mga taga-Taiwan. Mga pamilya nila, ini-enroll nila ang tatay nila, ang nanay nila, pamangkin nila, mga kamag-anak nila. So they are not from free believers. Nag-enroll sila ng DTC. Kung paano yun, bahala na sila. God is opening doors. Mag-flow tayo kini Apo Diyos. Amen? Mag-flow tayo, iti trabaho iti Apo nila karami. We just be an instrument. Haan nga na tayo makaisalakan. Basta sige, akay kayo lang tapos iyog-yog iti simbahan. Agdagod dati sa unti Apo. Mangamong dinanggda nga itrabaho ni Apo Diyos di pa nagdagda. Haan nga na tayo iti mag-isalakan ka na para. It is the word that they will hear that will bring salvation to them. Amen? Ito ang warning ng Panginoon. Last verse natin, Jeremiah 48:10. Sabi niya, a curse on anyone who is lax in doing the Lord's work. A curse on anyone who keeps their sword from bloodshed. Mailunod, itihaan namang seryoso, ititrabaho, merong version na sabi niya, a curse on anyone who is lazy in doing the Lord's work. Nakabot-butong unang paksa. But this is the reality. But we thank God, o nakabot-butong nakikita ng warning ni Apo Diyos, we thank God that we have the opportunity to do what is right before the Lord. Amen? Agpaaraman tayo kakabsay. Agpaaraman tayo mga kaibigan sa unya Apo Diyos. Bukas ano, di pa nang balbalin ni Apo Diyos tibyan tayo, iso ibigay tayo. Amen? Haan nga makalapod, no? Kung ba tayo, basta di ba yung Bible binuhaan, just open your mouth and share Jesus to other people. Share what God has done. And be sensitive to your surroundings. Lord, ikandak man kita haon nga kasaba ako. Ikan maligliday yung sa kasi naman walang ano ba, baka blank ang kanyang ano. Tapos walang mga, ay baka scammer rin dito, ng kapinapsa. Yun pala yung tao na pinanalangin mo na. I-share mo din sa uning Apo Diyos. Amen? Let's be sensitive to the people around us. People are just there waiting for someone to tell them that God is good. People are there, many people are there waiting for someone to say that Jesus loves them. Ano dyan, pagpakamatay,
they do not feel loved. They need to know that Jesus loves them. Amen? Amen. So, bilang kakapsat, this is our message this afternoon, and let's be part of the harvest. Let's be part of the kingdom of God in heaven. But before we can have a taste of the goodness of God in heaven, we need to do what God requires. We need to be pleasing to the Lord by our obedience. Amen? Kasi if the Lord will come, sabi ng salita ng Panginoon, in the coming of the Lord, maraming iiyak, maraming aapungal. Why? Kasi akala nila kasama silang lilipad, hindi pala. So we need to prepare for the time of rapture, time of the first resurrection, wherein we are going to meet our God in the air. Amen? Let us pray. Hallelujah. Thank you, O God, for this message that we have heard. Lord, alam po namin na it's painful to be rebuked, O God. It's painful to be corrected. But thank you, Lord, because we know that we have a chance to make things right, Lord. Father, you know what our shortcomings, Panginoon. Alam mo po kung ano ang mga kulang namin, O God, at alam mo po yung kahinaan ng bawat isa sa amin. But Lord, you have said in your word that you have not given us the spirit of timidity, O Lord, but you have given us the spirit of power, O God. Power to overcome, power and boldness, O God, to share your word, to share your love to other people, O God. Make it be activated in the lives of your people, O God. Lord, we thank you so much. Thank you for the warning, O God, and thank you for the opportunity, O Lord, that we can make things right and we can do your will before you come, O God. Salamat po, Panginoon, basta sa pagpalain mo ang mga Friday group, Lord, multiply their numbers, O God. Yes. Give them souls, O Lord, to bring into your presence. Give them souls, Lord, to take care of, O God, para po mas lalo pang lumago ang trabaho mo sa pamamagitan po nila, O God. Even their families, O God, Lord, I declare that boldness and courage that comes from you, O God, so that they can open their mouth to share you to their families, O God, to their loved ones, O Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dadakilaan sa aming mga buhay, at ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.